Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan dahil sa injury na natamo ni Nikola Jokic ay malabo na nga siya mga kaibigan na umabot pa sa 65 game limit ng NBA para mag-qualify sa NBA Awards tulad ng regular season MVP. Kaya naman ang MVP race ngayon ay tila ba nagiging two-man race na lamang sa pagitan ng Slovenian star Luka Doncic at Canadian star Shai Gilgeous-Alexander. Noon nga ay tila ba sure win na nga si SGA dito dahil hindi naman sobrang laki ng agwat ni Luka pagdating sa mga stats at mas efficient din nga ang reigning MVP at halos hindi nga matalong OKC mga kaibigan. Ganun pa man ngayon nga ay napapadami na ang talo ng OKC Thunder at mas umaangat pa ang stats si Luka. Si SGA ay nagtatala ng 32.1 points, 4.4 rebounds, 6.2 assists, and 2.2 turnovers per game on 56% shooting sa field and 39.4% shooting naman sa 3-point line. Habang si Luka naman ay nagtatala ng 33.8 points, 7.8 rebounds, 8.8 assists, and 4.3 turnovers per game on 47% shooting sa field and 34.4% shooting naman sa 3-point line. So obviously lamang nga si SGA sa efficiency. Subalit kung hindi pa din nga mananalo ng MVP ngayon si Luka, ay posibleng mahirapan na nga siyang makakuha ng award na ito in the future. Dahil bukod na lamang sa 65 game limit ng NBA, without Jokic and Giannis sa MVP race, posibleng ito na nga ang best chance niya na makuha ang award na ito. May mga fans nga na naniniwala na mas deserve ito ni Luka kaysa kay SGA, subalit ang 56% shooting sa field ng reigning MVP at samahan pa nga ito ng 2 turnovers per game at significant advantage sa win-loss record, mahirap nga na hindi ibigay kay SGA ang award na to. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Kevin Durant naman sa pangatlong sunod na laro ay nagtala na naman ito na mahigit pa sa 30 points. Gumawa ang former league MVP ng 33 points and 8 rebounds sa 108-99 win ng Houston Rockets laban sa Memphis Grizzlies. Halimaw na game din ang pinakita ni Alperen Sengun na 33 points, 9 rebounds and 6 assists on a very efficient 15 of 17 shooting sa field. 17 points and 7 rebounds din si Tari Eason at 8 points, 8 rebounds and career high 14 assists naman mula kay Amen Thompson. Sa game na ito ay naglaro si KD ng 37 minutes. At sa buong season nga ay nag-a-average ang 37-year-old veteran star ng 37 minutes per game. Nang matanong si KD tungkol dito ay masaya nga daw siya mga kaibigan. Ito nga daw ang binabayad sa kanya na mahigit 50 million at trabaho niya nga daw ito. Well, si KD naman ay talagang hooper nga kung tawagin. Gusto na lang nga talaga na palaging maglaro ng basketball kaya naman wala ito sa kanyang kaso. Isang bagay nga na ma-appreciate mo kay KD ay hindi siya tulad ng ibang star sa era ngayon na panay load manage na. Kung kaya niya nga maglaro ay maglalaro talaga siya mga kaibigan dahil mahal niya nga talaga ang basketball. At hindi nga ito nagsisilbing trabaho sa kanya bagkus nagiging hobby na lang nga talaga ito mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?